Sige sa paglinis ng kapaligiran. Pagandahin natin to. Sige sa mancha with Grace Rose Gold. Ipahid sa dumi with Ultra Clean Concentrate. Tanggal ang mancha sa isang laba. Long-lasting perfume pa. Grace Rose Gold. Here! Anong hairstyle tayo for the show? Ano ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Amazing! Sunsilk! Op. Isiskip mo ba ang milk na tama? Sabi sa mga ito po. Skip Nido Day Plus. It helps give total expert protection. Sama? But not na siya mas exposed sa sakit. Ito po, ma'am. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Okay guys, so kung maalala nyo, sa previous season ng daily vlog na to, dito sa channel na to, yung first week, umuulan din. So mag-deliver pa rin tayo guys kahit maulan. At syempre hindi tayo papayag na wala tayong ma-upload dahil sa ulan na yan. No? So ang gagawin natin ngayon, magpaplano muna tayo para sa mga susunod o mga darating na araw. Ang unang plano natin is alamin kung ano ba ang pinaka magiging kalaban ko sa gagawin nating content na ito. So ang pinakaunang kalaban natin ay ating trabaho. So para mas maintindihan nyo kung paano ko i-execute ang pagde-daily vlog habang nagtatrabaho, kailangan kong ipaalam sa inyo kung ano ba yung trabaho ko. So pupasok lang naman ako ng 5 times a week. So, Monday to Friday, yan ang pasok ko. Pero, mababawasan pa yon depende kung may holiday sa loob ng 5 araw na yon. For example, merong holiday ng Monday. Tulad ngayon, November 1, holiday. So, automatic, bawas na yon dun sa 5 days. So, itong dumaan na araw, nagkaroon ng holiday na October 30, November 1, which is ngayon, November 2, bukas. So ayun, 3 kagad na nabawas. So ibig sabihin, 2 araw lang ang pasok ko ngayong linggo. Bukod pa doon, meron akong 2 shift sa loob ng isang linggo. Isang day shift at isang night shift. Ang day shift ko, pumapasok ako ng 9 AM to 6 PM. At pinapasukan ko yun every Monday, Tuesday, at Thursday. Sa night shift naman, pumapasok ako doon ng 1 PM to 12 AM. So, alas 12 na madaling araw. So, yun ay uwi ko. So, kung bibilangin mo, kung ilang oras yung pinasok ko na yun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pumasok ko ng 11 hours. Wala na kayo dun. Wala na kayong pakailam dun kung paano nangyari, kung bed ba OT ko, wala. Basta secret na yun. Wala na, hindi ko na pwedeng isabihin sa inyo kung ano ba yung benefits nun sa akin, no? Sa ganong oras na pagpasok ko, no? Basta, night shift ako ng Wednesday at Friday. So, yun yung araw na pinapasukan ko, yung night shift na yun. So, kaya 2 ang shift ko. 2 rin kasi yung position ko sa trabaho. Una is payroll officer. Pangalawa, supervisor. So, ang payroll officer ko, tinatrabaho ko yan ng 9 AM to 6 PM. Ang supervisor ko naman, tinatrabaho ko naman yan ng night shift ng 1 PM to 12 AM. So, para mas magbigyan pa kayo ng konting idea, ang payroll ko is gumagawa lang ako ng sahod through Excel, no? So, kukumputin ko lang yung mga sahod ng mga tao, mga merchandiser, factory worker, mga messenger, or warehouseman, warehouse helper. So, ayan, kukumputin ko lang yung sahod nila through gamit yung Excel, Microsoft Excel. Sa supervisor naman, meron kasi akong night shift o mga staff na panggabi na ang ginagawa naman nila is nagka-cater ng service sa mga Canadian client. So ayun, IT company naman yun. So para siyang may pagka-call center, kaya ganun yung oras ko. Kasi ang uwi naman kasi nila at ang pasok nila ay 8 AM to 5 AM. So yun yung pasok nila. Which is na kung malalaman nyo naman yun, actually, di ko pala na-vlog yun. Basta yun, nagkaroon din ng time nung
experimental date pa lang siya. So, siguro mga 1 week pa lang or 1 month pa lang na may mga time doon na pumapasok rin ako ng 8 p.m. to 5 a.m. So, nagdumating rin sa point noon, yun nga, dahil nga nag-uumpisa, na as in straight ako. Simula umaga hanggang madaling araw kinabukasan. So, ganun ako ka-superhero, no? So, ganun ang trabaho ko. So, kaya magtataka kayo kung paano ko siya pagkakasyahin ngayong, November 1 kasi ngayon, kaya hindi ko kayo masisisi. O, hindi ko rin sila masisisi. May mga trick or treat kasi na ginagawa na which originated naman kasi sa Amerika na hindi ko alam kung sino nagpauso dito sa Pilipinas. So, moving forward, balik tayo sa pinakatrabaho ko na which is 3 times a week na yung payroll officer. Kasi dyan naman talaga tayo hahanap ng butas. Kasi yung supervisor na shift ko, wala naman ako doon halos ginagawa. So, ibig sabihin, nagbabantay lang ako, minsan nantitrip. So, ayun, maninita lang pag may mga problemang nangyayari, aaten ng meeting. So, ayun yung ginagawa natin pag nagsusupervise ako. At dun sa payroll, yun yung medyo mas marami akong ginagawa. Kasi meron kaming 6 to 7 client dun sa kumpanya. At yung 6 to 7 client na yun, may mga tao yun na nakatalaga dun. So, meron mga 50s, 100s, merong 5 lang, kaunti. Ayan, meron 2 klase na pasahod kasi dyan sa payroll na ginagawa ko. Isang weekly at isang every 2 weeks. So, yung weekly is parang construction. So, every week sasahod sila. Dun sa every 2 weeks, yan yung mga kinsenas katapusan. So, ayun. So, sa 6 to 7 client, 2 dun ay yung weekly. The rest is yung every 2 weeks. So, kung i-apply natin ngayong buwan na to, na November, kasi nga, ito naman talaga ang pinaka-point natin na maisaayos kung paano ko i-execute yung daily vlog na to at kung ano yung mga content na gagawin ko per day para hindi na sumakit yung ulo ko. Hanapin muna natin yung holiday. So, ang holiday for this month is November 1, November 2, at November 30. Pero yung November 30 na yan, possible na i-move yan ng November 27, which is Monday. Kasi medyo alangan naman talaga din ang November 30. Parang Thursday ata yan. Pero yun nga, dahil kaya kailangan natin alamin yung mga holidays. Kasi yung holidays na yan, yan yung magpaparush natin dun sa ginagawa nating payroll. Tulad ngayon, November 1 and 2. Tapos may holiday pa ng October 13, which is Monday. Medyo sabog ako kung paano ko gagawin. Kaya ngayon, ini-schedule na natin habang wala tayong pasok para alam natin yung gagawin sa mga darating na araw. Which is di ko naman talaga nagagawa dati. So, kailangan natin mabawasan yung mga iniisip natin. Kailangan natin maset na yung mga schedule para hindi tayo nai-stress, hindi tayo na-burnout, hindi tayo walang nangyayaring masama sa pag-iisip natin, hindi tayo nababaliw. So, ayun. Nalaman na natin, meron 3 holidays for this month. Sunod naman is payroll schedule. Para mas lalo maintindihan nyo, nalabas ko na ang kodigo natin. Wala natin ang calendar. So, holiday, holiday, holiday. Yung unang client ko, sahod siya ng 15 at sasahod siya ng 30. Pero dahil holiday ang 30, either sumahod siya ng 29 or December 1. So ngayon, nagbibigay siya ng DTR every 1 day after the cut-off. So ang cut-off na papasahurin ng 15 ay October 16 to 31. So kailangan ko siyang gawin dapat ngayon. Ay kaso wala kaming pasok, kaya magagawa ko siya ng November 3. So yun yung unang cut-off. Ang November 1 to 15 naman, nasasahurin ng November 30 dapat, pero possible magbago kung December 1 or November 29, eh kailangan kong gawin ng November 16 or November 17. Yung susunod naman na client natin, ito naman yung mga weekly. Ang sahod naman yan every Friday. Ito naman, delay siya ng 1 week. So, yung last week, yung sasahurin niya ng next week, Friday. Okay? So, ang susunod na gagawa ko ng payroll is Monday na. Kasi yung payroll para dapat sa Friday o sa November 3, tapos ko na nung Tuesday, October 31. So, tinapos ko na siya. So, ngayon, kailangan natin gawin sa November 6 ay yung sahod ng linggo na to para sa 2 client na yun. Na which is sasahurin naman niya ng November 10. Every Friday siya sasahod. 10, 17, 24. So, gagawin ko yun lahat
ng 6, 13, 20, 27. Okay? So, ayun. Ganun yung paggawa natin. So, every Monday ko siya gagawin para nakaschedule na yung paggawa ko ng payroll. Para sa kanya, sa dalawang client na yun. So, pag nagawa ko yun, wala na akong problema pagdating sa pasahod kasi sinasubmit ko yan sa head accountant. Next naman is yung pang-apat na client. Ang pang-apat na client natin, ginagawa ko yung payroll niya. Kailangan ko magpondo ng 3 days bago yung mismo araw ng sahod niya. So, ang sahod niya kasi every 10th and every 25th. Pero since 25th is Saturday, na which is wala kaming pasok, atras yan. So, magiging November 24. So, ngayon, sabi ko nga, 3 days ko siya ginagawa before nung mismong sahod nila. So, kailangan ko siyang gawin ng 7, 8, 9 bago yung 10 at November 21, 22, 23 bago yung 24. So, yun yung kailangang araw na ma-schedule ko siya na matapos ko siya. All in na yun. Sasubmit ko na lang yun ng gabi ng 23 at 9. So, ganun na ako mag-schedule, no? So, nakaset na yan halos lahat. So, nakailang client na tayo? 1, 2, 3, 4. So, may 4 na. Meron pa tayong 3 natitira. So, sa 3 natitira, kailangan ko silang, kapag nakuha ko yung DTR nila na mas maaga or kasabay nitong unang client na binanggit ko, pwede ko na rin silang gawin dito sa araw na to. Dahil night shift naman ako ng Friday. Tsaka dito. Or dito. Kasi wala naman akong ibang gagawin dyan eh. So, ang kailangan natin gawin, pag nakuha natin DTR, sa araw na yan. Pero kung hindi natin nakuha, meron tayong pondo bago dumating yung 15 at yung 29 or 30. So, kailangan ko silang magawa ng either 10, 13, 14, at 27, 28, 29, or 27, 28, or 24 para nakasahod sila ng katapusan at 15. So, ayun. Schedule na. At ngayon nakuha nyo na yung schedule kung kailan ko ginagawa yung payroll na yun, makakasingit tayo dun sa ibang side hustles natin. So, ang unang side hustle natin ay yung gym. So, sa gym, in-schedule ko na siya na 4 times a week akong mag-gym. So, ano yung schedule na yun? Sunday, Tuesday, Thursday, at Saturday. So, meron akong oras na mga nakalaan para sa kanila. Basta 1 to 2 hours ako per session niya. Every Sunday, 3 p.m. Then the rest, yung Tuesday, Thursday, at Saturday, 6 p.m. na ang schedule ko niyan. Sa church naman, siguro dito ko na lang din i-record yung mga magiging tutorial ko. Ang practice ko is every Saturday. So, ayan, meron akong nilalaan na 1 to 3 hours dyan. So, kapag lumagpas doon, out na ako. Okay? So, ayan talaga nilalaan ko. Either guitarist ako dyan or drummer or mentor lang. So, basta 1 to 3 hours. Maximum na yung 3 hours. Other than that, wala na. So, magdidepende yun sa starting date na gusto o available yung song lead. Basta Saturday lang. Hindi pwedeng ibang araw. Ngayon, kung hindi ako available ng araw na gusto niya, wala siyang choice kundi either mag-videoke siya or maghanap siya ng ibang musician. Sa Sunday naman, ang service namin is every 10 a.m. to 2:30 p.m. So, kasama na yun lahat, yung fellowship, kainan. So, ayun, kasama na yun dun lahat. Kaya nakaset na yan. Every week, yan na yung oras. Pangatlong side hustles natin is yung video reaction. Na which is naumpisan ko na siya nung nakaraan, pero through live. So, ang gagawin natin, medyo may pagka-edit ngayon. So, isiset ko siya every Monday after nung trabaho ko. So, pagka uwi ko, galing ng trabaho, since wala naman akong gym nun, dahil nga Tuesday ang gym ko, 3 to 5 channels per week ang i-review ko. Either honest review, positive review, or criticism review. So, nakaroleta naman yun. So, lahat ng mga idol ko o mga kilala ko na social media influencer, maliliit man o malalaki, nakalista na yan dun. So, kung may mga gustong isama o masama dun, PM nyo lang ako or comment kayo down below sa channel na to. Tutorial. So, since 1 to 2 hours ang session ko sa gym, kung mag-uumpisa ako galing sa trabaho at makakarating ako sa gym sa Marikina ng 7 p.m. So, matatapos ako doon 9 p.m. Pwede akong magturo ng kahit na anuman. Either sa Excel, sa Word, sa
sa video editing, sa mga applications na pwede nyong magamit, or sa music, sa gitara, mga music basic theory. Hindi naman ako kasi talaga sobrang galing pagdating sa music. Actually, nakuha ko lang yan through, doon sa church lang din. Through experience lang din talaga. Hindi naman ako totally licensed musician, hindi din ako totally licensed accountant. Talagang more on experience lang talaga lahat nakuha yan. So ayun, yun yung mga plano natin. So yung mga other than that, na mga side hustles natin, isasama na natin yun sa vlog. So, back to the vlog. So yun guys, bumili kami ngayon ng sisig para pangulam namin. Ah, siya. Ano yan? Takutin mo sila. Takutin mo yung mga ano ni Daddy. Ano yung tsura yan? Ay, nakakatakot na. Sabi ni tita, wag daw mag-i-smile, diba? Nakakatakot nga. Ano yan? Ano yung tsura yan? Hindi daw siya sinali Nino? sa trick or treat. Bakit? Kasi nakita niya tayo Ay, umuwi siya eh. umuso mo kasi. Umuso mo kasi. Nakita niya tayo umuwi siya, humiwalay siya bigla. Kaya siguro din siya sinali. Pagbalik niya. Ba't kasi umalis ka? Ang takot siya mapagalitan. Ipaalam mo na. Very good. Very good ka naman sa kanya. Very good ka naman. Anong tsura naman yan? Ayaw ko mong pumake-up. Tatago. Pag yan, huwag mo idikit sa damit. Ano yan? Ano tawag dyan? Ano wala? Tawag sa make-up na yan. Pinaglaan mo lang mukha mo. Nag-live ka? Yes. Magkano na? Bakit? Kano na nga? $9.8. Pag naka $10, makaka-withdraw ka na. Yes. Anong app yan? Popo, not sponsored. Gagala mo kapag naka-ano ka? Naka-withdraw ka? Grabe naman. 500 lang naman. Alam mo, laki. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the pain